Hi guys, welcome back to Yanni's room. Tara, pasok. Feel at home. Sorry na agad. Lagi na lang sa apology nag start yung podcast ko. Pero hindi ko kasi alam if Thursday night to ma-upload or Friday night. For some reason, para akong naghahabol. Para akong hinahabol yung podcast ngayon and nahihirapan akong makakatch up. Dahil nagsa-Sunday reset ako, na-realize ko na, shit, sobrang bilis ng isang linggo lumipas. And so, na-realize ko na lang na parang, oh my God, hindi na naman ako naka-keep up sa schedule and, pag-record ng podcast. So, I'm sorry. Basta lalabas naman to this week. Okay. Medyo iba lang din yung setup right now kasi, ewan ko, na-realize ko na a lot of people like Sunday reset kasi intimate yung feeling. So, gusto ko lang din siya ma-replicate sa Thursday app. Feeling ko kasi kapag malayo ako sa camera, like, nakaupo ako dun sa upuan ko, na cute. Dahil malayo yung camera, baka sobrang formal nung feeling. Gusto ko mas intimate yung pakiramdam ng Yanis room. So, ayun. Grabe. Since yung hair episode, ito na naman ako, I'm gonna sit with my feelings because I just miss it. Parang after ng guestings, nag-Yanis mail ako and ngayon na lang ulit ako magta-talk about something na personal. Naka-skincare pala ako ngayon, guys. Sorry, kasi anong oras na. And ang lala ng eye bags ko kasi sobrang shit ng body clock ko right now. Kaya ako, may ganyan. Para sa mga nagtatanong kung anong skincare ko, meron akong vlog. Tignan nyo na lang, okay? Yun yung skincare ko. Well, 1 a.m. na, just in case gusto nyo malaman. And medyo happy yung mood ko right now kasi I just had the best nap ever. Nap, as in yung idlip. Okay, hindi kasi ako maidlip na person. Kasi serial sleeper ako. Lalo ng serial sleeper. As in, madali ako makatulog. Antukin akong tao. Sa bawat inuman, natutulog ako. Nakwento naman namin nila Kim yun, di ba? And kapag nagnanap ako, usually undisruptive or ang uncomfortable lang feeling ng naps para sa akin. Kasi a 30-minute nap or like a 1 hour nap, pag gumising ako parang ang sakit sa ulo. Pero yung nap ko kanina, solid. 1 hour and 30 nap, pagising ko, wow! Ako parang kaya kong mag-shoot ng episode tonight. So yun, binabalita ko lang sa inyo. I had just had one of the best naps ever. And alam nyo, kung ano yung isang bagay, hindi isa eh. Alam nyo yung bagay na nakaka-feel good? Kagaya ng idlip? Crush. Yup. Yup. Hindi natin pag-uusapan exactly ang pagkakaroon ng crush tonight. Pero marami akong thoughts at muni-muni na na-open up dahil nagkaroon ulit ako ng crush this year. Which is, feeling ko, sobrang tagal ko nang hindi nagkaka-crush. Ang saya sa feeling na nagka-crush, okay? As in, nakakabuhay siya, nakaka-inspire siya. Wala na kasi ako sa university eh. Like, wala na ako sa school. Graduate na ako, okay? So, wala na yung feeling ng meron kang makakasabay sa jeep or meron kang sinisilayan sa campus, sa classroom, naging kaklase mo sa GE. Wala nang ganun. Pag graduate ka, uh, para paliit ng paliit yung pool mo na pwede ka makakuha or makapili ng crush na organically nagde-develop, ganyan. So, nagkaroon ako ng crush this year. Hindi ko sinasabi yung recently kasi pag recently, baka isipin ng mga tao, wait, sino dito sa mga taong, wag, basta this year, okay? Oh my God, 6 months na, by the way, since nag-start ang 2026 at ang daming nangyaring wow sa buhay ko so far. At again, isa na nga dun yung pagkaka-crush ulit. For some reason, feeling ko, sobrang tagal ko nang hindi nagkaka-crush.
As in yung genuine na crush. Yung merong pining, yung merong pag-look forward na makikita mo yung person na to. Yung merong high school kilig na vibes. As yung serious na crush. Kasi pwede ka magkaroon ng crush na any lang. Like, ay, crush ko siya. Ang cute niya. Crushy ko siya. Meron akong terms eh. Para pag crushy, like, it's not that serious. As in, parang cute na celebrity, cute na model, cute na tao nakita mo lang sa TikTok, tapos magugulat ka kasi ang bata pa pala nila. So, mapapaganto ka, wow! So, ayun, ganun yung mga crushy. It's not that serious. Okay? Hindi niya kakainin yung, like, wala siyang potential na lamunin yung kaluluwa mo. Okay? Yung crush, however, I feel like it's more serious. Of course, nag-i-start siya sa happy crush. As in, yung happy ka na sa mini interactions, sa pag nasisilayan or pag nakikita mo siya sa isang araw, happy ka na doon. Happy crush. Pag napansin ka niya or pag nag-reply siya sa'yo, happy ka na doon. Kasi nga, happy crush. Kumbaga, nasa safe zone ka pa. Doon nag-i-start. And then, nagiging, oh my God, serious na crush na to. Na, like, kinikilig ako sa'yo. Ganong crush. Nakakausap kita ng madalas and, like, may potential na from crush to tatawid ako sa zone ng like. As in, I can genuinely like you as a person. So, yung ganon, feeling ko, this year lang ulit ako naka-experience ng ganon. After what? Almost 2 years? Yeah, almost 2 years. Kasi, since, ang dami nangyari sa past 2 years ko, after ng breakup ko, na again, it was, yun nga, na-stuck ako dun sa relationship na yun, right? Diyos ko, parang ilang podcast episode ko yun dinibrief. After nun, bigla ako nagka-cephalus. And so, nag-spend ako ng year recovering. Wala talaga akong anyone. Tahimik yung buhay ko sa Riyadh. Ngayon lang ulit ako nagkaroon ng gantong feeling na, wow, nakaka-relate ulit ako kay Ate Carly Rae Jepsen. Kasi si Carly Rae Jepsen na yung tugtugan ko lately because of this fucking crush. And then, nanonood na ulit ako ng mga tarot card readings because I have this crush. Masaya siya, honestly. Masaya sa feeling. And, parang, wow, like, ngayon ko na lang siya ulit naramdaman. Hindi naman sa wala akong taong nami-meet for the past 2 years. Actually, I have. Madami. Wow, sobra sa dami. Sobrang bisexual mo lang. Hindi ba sinasabi ko naman sa mga past episodes na nag-explore din naman kasi ako ng connections, right? So, madami rin akong nami-meet lately. And also because as a person, very proactive ako. Proactive. Action-oriented person. Halata naman sa mga advice ko, 'di ba? Sa Yanis Mill, na kapag meron kayong gusto, umamin kayo. Kapag meron kayong gusto makuha, gumawa kayo ng move. Ganun akong person. And if I remember correctly, meron akong episode before na advice din yun eh. To flirt or not to flirt ata yung title ng episode na yun. If tama ako ng pagkakaalala. Na sinabi ko doon na ang hirap kasi kapag nag-i-start ka sa friendship na route. Okay? If you like someone, you have to let them know. So, napareflect ako. Okay? Feeling ko, most of my romantic connections, nag-start siya na nagpe-flirt na talaga ako. As in, na when I encounter this person, ramdam ko na yung tension. Alam ko na maglalandian tayo. And so, even yung past relationships ko, nag-start siya with flirting. Hindi talaga siya nag-start with friendship. Na-realize ko lang. Naging friends ko, yes. Pero early on pa lang sa relationship or dun sa connection, nandun na yung flirting eh. Na-realize ko na, oh my God, parang ang onti lang pala talaga ng mga romantic connections ko na nag-start sa innocent na crush or like sa friendship lang. As in, alam mo yung hindi mo naman talaga intention na landiin,
pero biglang nag-bloom yung attraction and mako-caught off guard ka. Ang onti lang pala ng ganung connections ko in my past because, again, I am a very proactive person. And so, dahil proactive akong person, ano ang pros and cons nun? Pros, okay, nag-start kasi ako maging proactive. Nakakatawa yung proactive. I mean, nag-start kasi ako maging ganto nung grade 10 ako. Last year ng junior high school ko, tapos nag-decide akong umamin sa isang crush ko kasi sabi ko, oh my God, 3 years na akong nasa high school, wala akong love story. And maybe because wala kasi akong ginagawa, kaya wala nangyayari. Kaya simula nung grade 10, umamin ako. And then, tuloy-tuloy na yon. When I like someone, kumikilos talaga ako. Okay? Dahil ganun akong tao, well, risk taker ako, obviously. When I like someone, sobrang halata ako actually. Feeling ko, as a person kasi ang loud kong person, ang loud kong person. As in, madaling maramdaman yung presence and energy ko kasi I feel like ang big. Ang tari ng big. Ang big talaga ng everything sa akin. Ang big ko mag-react, ang big ng boses ko, ang big ng feelings ko. So, when I like someone, intense. Hindi naman super intense to the point na toxic. Pero medyo lover girl talaga. Kapag nag-reflect ako sa mga relationships ko, na-realize ko na, wow, grabe. Kapag andun na ako, kapag nakita ko yung person, kahit potential pa lang yan, all in na ako. At dahil doon napapahamak ako minsan. Like, kapag mahal ko talaga. Natatanaw ko pa lang yung bangin, tinalon ko na. Ganun akong person. Dahil nga, very proactive ako. Ang dami ko rin talagang lessons na na-learn because of it. And also, feeling ko kasi as a, word of the night proactive. Dahil ganun akong person, meron akong feeling na may ano ba to, sense of comfort or relief dun sa knowledge na I am in control of the situation. Which I think is hindi healthy. I think yung feeling na I am in control of a situation ay isang illusion ko lang. Feel ko gawa-gawa ko lang siya. Alam mo, pagdating sa mga romantic relationships or sa mga flirting or when I like someone, as in yung mga actions ko, kapag i-assess ko siya, feeling ko yung mga friends ko, they would think na parang, oh my God, ba't mo yan ginagawa? Like, nakakahiya yan. Mag-self-preserve ka naman. Pero kasi on my end, isip ko, hindi. Like, conscious naman ako of my choice. Alam ko kung anong ginagawa ko. And so, gagawin ko pa rin kasi I wanna take control of the situation. Na minsan okay naman, pero minsan, hindi. Parang minsan, syempre nasa huli ang pagsisisi kasi alangan namang nasa unahan, di ba? Minsan kapag dumating na yung consequences of my actions na ginawa ko kasi I like someone, doon ko na-realize na, wow, kaya pala yun. So feeling ko, honestly, dinidulod ko lang yung sarili ko kapag sinasabi kong I am in control of the situation. Kasi na-realize ko na when I like someone, I am not really in control of anything. Feeling ko ako as a person, madali akong pangunahan ng emotions ko. And I act on my emotions most of the time. So, yun yung mga pros and cons ng pagiging risk taker ko. And I can say na most of my relationships, actually lahat ng relationships ko, ay ang daming actions or ang dami ko natutunan doon dahil sa pagiging ganto ko as a person. Some lessons ay hindi ko naman na dapat pinagdaanan pero pinagdaanan ko kasi nga ganto akong tao. Okay? So madami akong hard lessons na na-learn ko from the past because of how I am as a person pag in love ako. So going back dun sa usapin ng crush, nagkaka-crush nga ako lately, di ba? Alam nyo, the usual Yani, nung early parts pa lang ng crush na to, for sure, umamin na ako. Kilala ko yung sarili ko eh. Alam ko na gagawa na ako ng move dito sa person na to if I am the usual me. Kasi, sayang yung connection and also,
sayang ang oras. If I like this person, bakit hindi ko ipapalam, right? But for some reason, this time, hindi ganun yung ginagawa ko. Grabe, no? Iniisip niyo siguro, na ba to si Yani? Advice ng advice sa amin na umamin, pero siya pala, hindi siya umaamin ngayon. I feel, this is a conscious decision on my end. Kasi, feeling ko na sobrahan ako in the past. Di ko alam if takot lang ba ako right now. Maybe takot lang ako right now. Okay. Kaya ko to naisip kasi a friend asked me about this crush na okay. So, ano plano mo? Anong plano mo about this crush? Are you planning to pursue it? Are you planning to pursue this connection? And yung answer ko is, actually, no. Parang okay ako with what I have. Okay ako sa kung asan ako right now. And may truth to that. But also, I think, yung nakabother sa akin and kung bakit merong podcast episode na to, ay dahil nakaramdam ako ng genuine na fear. Which is something na hindi ko nararamdaman pagdating sa love and relationships. Kasi naniniwala ako na as a lover girl, as again, a proactive person, kasi baka hindi ko pa nababanggit enough na I am, naniniwala ko na when you like someone or when you love someone, walang space for fear. Wala. Kumbaga para hindi mo na maramdaman yung takot sa pagtalon. Or kumbaga para hindi mo na maramdaman yung takot dun sa bangin, tumalon ka na lang agad. Yes? Kasi the more na iprolong mo, the more na mas nakakalula siya. That's how I see love and relationships and pursuing people. Pero this time, nakaramdam talaga ako ng genuine na takot. At sabi ko, yo, wait, let us unpack that shit. Kasi, Aquarius akong tao, Aquarius akong person, yes? And alam ko na ang textbook definition ng mga tao sa Aquarius ay takot sa commitment. But honestly, hindi ko talaga yung nararamdaman ever since before. Ngayon, oo. Ngayon, mas naging clear siya sa akin na, wow, oo nga, meron akong pattern na, yes, tumatalon ako dun sa bangin, pero parang never akong fully nagko-commit. Hindi ko alam kung paano ko pa bibigyan ng metaphor yun na connected sa bangin. Wala lagi akong, feeling ko tumatalon ako sa bangin pero naka-slow mo. Does that make sense? I'm not sure. But anyway, Aquarius Sun ako, Sagittarius Moon. Yung combo na yun, sobrang importante sa mga signs na yun ng freedom and independence. And so, even sa past relationships ko, yes, risk taker ako, pero most of my relationships ended kasi kapag dumadating na dun sa pag dumadating na dun sa point na feeling ko, nakukulong ako. Or like, this room is getting smaller and smaller for me. Hindi ako makapag-grow dito. Even if gawa-gawa lang yun ng utak ko, even if hindi naman pinapa-feel sa akin ng partner ko, feeling ko kailangan ko siyang i-outgrow palagi. I know. That is a pattern na I am trying to unlearn. So, pattern ko siya sa relationships ko na umaalis ako kapag feeling ko hindi na ako makagalaw. Ganon. Nawawala yung freedom and independence ko. And so, knowing this pattern, na-realize ko tong pattern na to, ngayon na meron akong crush and it is a potential connection. Hindi ko naman sinasabing gusto na ako nung crush ko na to Hindi ko sinasabing gusto na ako ng person na yon. Pero syempre, meron akong option to confess, meron akong option to pursue. Hindi naman siya hopeless case, 'di ba? I can do something about it. Pero hindi ako gumagalaw kasi nga alam ko yung pattern ko na yon. And meron akong genuine fear na nararamdaman na kapag umamin ako and let's say biglang may chance pala ako. Like, what if ma-outgrow ko lang din tong person na to? I know I am thinking ahead. Alam ko na I'm just getting ahead of myself and walang sense yun. Pero nakakaramdam talaga ako ng genuine fear na
if mag-pursue ako ng serious connections right now, darating yung point na makukulong lang din ako ulit. Alam nyo, alam nyo, hindi tama yung thought na yun eh. Kasi hindi siya healthy. Hindi siya healthy for me. And hindi siya healthy for anyone. I don't like it na nag-hold back ako from liking someone and from loving someone just because meron akong ganong pattern na aware na ako pero wala akong ginagawa to overcome it. Kasi hindi na talaga siya okay. Alam nyo, isa siguro yan sa mga kinaiinggitan ko or lagi kong iniisip yan kapag nakakakita ako ng mga long-term couples na kasi for sure nagkaroon ng time sa buhay nyo na dumaan kayo sa isang transitional na chapter of your lives. Mag-move sa isang trabaho or kung nag-start sila ng college, graduating from college, and then mag-enter sila ng another phase of their life. Ay, mga transition periods ng buhay nila. Palagi kong iniisip, paano siya nakakaya ng mga couples na i-navigate? Kasi sobrang nag-i-struggle ako with it. Alam ko na papahapyawan ko na to sa mga past episodes ko eh. Siguro, hindi ko lang maalala kung saan. Nasabi ko na meron akong ganong pattern na I need to break out from na lagi talaga ako nag-i-struggle na dalhin ng isang relationship ko from one phase of my life to another. Laging iniisip ko na kapag nagmo-move na ako dun sa another chapter ng buhay ko, tas itong old relationship na to, na-outgrow ko na siya kasi it's old. Dapat ko na siyang iwan sa past chapter ng life ko. Which is hindi dapat. Kasi hindi naman tayo ganun sa friends natin eh. Yung mga friends natin from the get-go, hindi, yung mga friends natin ever since before, yung mga na-witness natin ng mga 0 days pa lang, 'di ba? Yung mga nag-start kayo sa laylayan. High school, nakita niyo yung isa't isa na wala pang pera. And then until now na friends pa rin kayong pagka-graduate niyo ng college. 'Di ba? Nabibit-bit natin yung friends natin sa multiple stages of our lives. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya ma-apply pagdating sa romantic relationships. And so, knowing na meron akong ganong pattern, meron akong genuine fear na if mag-pursue talaga ako ng serious relationship, ganun pa rin naman ako. So, paano? Another fear pa. And feeling ko, dahil to din sa past relationships ko, of course, ang dami ko talagang natutunan from my past relationships. Madami akong choices and mistakes na ayoko nang maulit-ulit. Gaya na sinabi ko, as a risk taker, ang dami kong relationships na potential pa lang, okay na sa akin yun. As in, hindi ko binibigyan ng time para patunayan sa akin nung person na worth it yung connection na to for me to pursue. Ang nangyayari before ay, basta merong potential, flirting, and then I like you, I know you like me, ako nang bahalang kumilos, ako nang gagawa ng paraan para mag-blossom to into a romantic relationship. And then, ano talaga ako noon? Hindi ako ma-casual that time, hindi ako ma-situationship. May mga relationship ako na dapat casualan talaga. It should have been a situationship. It should have been a casual relationship. Pero ako kasi as a person doon, sobrang lover girl ko talaga, as in may mga relationships na dapat hindi na namin pinasok into a serious commitment. But I did. Kasi, ewan ko, ilalagyan ko talaga agad ng label. So, parang, hilaw pa yung prutas, pero, pinipitas ko na. Ang dami kong metaphors ngayon. Bakit ako ganito? So, ganun yung, ang dami kong relationships na ganun. So, ang nangyayari, dahil hindi ako nag-take ng enough time to get to know the person, like, potential pa lang, enough na sa akin. Nung nandun na kami sa relationship, wow, lumalabas na yung mga, like, ang rocky pala nung foundation ng relationship. Example, meron akong isang relationship na it should have been a situationship. It should have been a casual one. Pero naging serious commitment siya. And then, habang nandun ako sa relationship na yun, iniisip ko mahal ko talaga yung person. Iniisip ko long term na yung person. Ang dami ko ng
binigay, ang dami ko ng serious decisions na ginawa. As in serious decisions, pang-asawahan na desisyon. Okay? May involved na pera na desisyon. Ganun levels, pang-adult. Akala mo, 7 years na kami magjowa. When in fact, months pa lang. Kasi feeling ko nagko-compensate ako. Like, nag-overcompensate ako because deep down, na-realize ko na hindi naman ako ganon ka-in it. Hindi ako ganun ka-in that relationship. Wait, ang sama kasi nung term na hindi ko siya ganun kamahal. Kasi minahal ko naman yung person. But I don't think I was as in love as I thought. Yon. And so, ang dami nagkanda-leche-leche sa relationship na yon. Kasi, nung andun na ako sa relationship, na-realize ko na parang, fuck, hindi pala ako super in love. Hindi ko alam kung paano ko i-end. Kasi, ito feeling ko naman unti-unti na overcome ko na. Pero takot akong manakit ng tao. Takot akong makasakit. Takot akong makakos ng discomfort. And so, ang nangyayari, nakaka-contribute yun sa pagiging conflict averse ko. Iniiwasan ko talaga yung conflict kasi ayoko nga makasakit. Ang nangyayari, napoprolong lang yung agony and then naglalay na ako or nagiging dishonest na ako to myself and to the other person. So, naprolong lang yung relationship when in fact, it should have ended earlier. And so, mas naging masakit, mas naging, I guess, destructive siya. So, yun, that happened in a past relationship. Another relationship na potential pa lang, pinilit ko na, was, I guess it was my most recent relationship na pinaka-nabaliw ako, by the way. Hindi kasalanan ng ex ko. Wala akong sinisisi sa mga ex ko. Okay? To clarify lang. Sa lahat naman ng past relationships ko, yes, may faults din sila. But when I reflect on my relationships, mas nagre-reflect ako from my perspective, sa kung saan ako nagkulang. Okay? I just wanna clarify that kasi ayoko na maput sila sa bad light. If ipuput ko sila sa bad light, sa sarili ko na lang. Pero hindi ko kayo idadamay. Kasi alam ko na meron akong shortcomings. Okay? So, yun, dun sa recent na relationship ko, dapat din situationship. Okay, potential pa lang potential pa lang siya. Like, ang great ng potential ng relationship na yon. And then, dahil gustong-gusto ko yung person, as in, iba yung attraction ko to that person. Pinilit ko na rin. Pinilit ko na lang. Because again, sa isip ko, ba't ako magsasayang ng oras? I feel like okay naman talaga maging risk taker. Okay maging proactive na person. Pero ang mali ko is hindi ako marunong maghintay. Yun yung negative side of it eh. Dahil, act ako ng act on my feelings, medyo naiinip ako kapag hindi ko nakikita yung results agad-agad. And na-realize ko na relationships take time para mag-flesh out. So, dun sa recent na relationship ko, which was like 2 years ago, potential pa lang siya, and then, hindi ko naman kasalanan lahat. The other person also, nag-decide din siya to enter the relationship with me. Pero I feel like mas heavy kasi on my end yung pag-convince na, hey, ayaw nating masayang tong potential na to. Let's enter the relationship. And then, boogs. Ako positive ako. Minahal ko naman yung person na yun. Pero, again, hilaw. Okay? Potential lang siya. Sobrang rocky nung foundation. I feel like mga months lang din yung inabot namin kasi lumabas na yung insecurities ng relationship. And so, we really tried to make it work. Pero, ang hirap kapag na-realize mo during the relationship na you're not as compatible as you thought. And malaking ouch yun if gustong-gusto mo talaga yung person. Kasi kahit anong try mo, if hindi talaga, hindi talaga. Na-realize ko na, wow, nagtitake pala talaga ng time para ma-realize kung ano talaga yung gusto nyong dalawa from each other. Dapat pala. So, ever since those relationships, ang lala kasi nung heartbreak. Ang lala kasi nung last na heartbreak ko. Kasi, yun talaga yung, ewan ko, sobrang laki ng, ang lala.
Ewan, maybe nakakontribute nga yun sa hydrocephalus. Hindi. Kasi sobrang lala talaga. Like, I really wanted to make it work. And then, naghabol talaga ako. Wag nyo nang i-search kung sino As in, kasi ayoko silang, they are like very private person sila. Very private people tong mga to. And, so naghabol talaga ako. At I feel like I've reached parang new lows nung during that time na I went through the breakup and nagabol ako dun sa person. As in, na-experience ko yung, oh my God, as in drunk text, drunk calling. Nakakawala talaga ng dignidad. Nakakahiya, honestly. Ngayon nga, hindi ko na kinakausap yung person na yun. Naging mag-friends naman kami. Pero hindi ko na siya ginugulo kasi ganun ako nahiya na pinut ko siya through so much nung time na nag-break kami and naghabol ako. And so, sobrang grabe nung heartbreak na yon na ramdam ko yung fear right now na ayoko yung maulit. Feeling ko, hindi ako ready to subject myself to another relationship. Siguro iniisip nyo, ang OA naman yani, crush pa lang naman to. Pero kasi itong crush na to ay like genuinely nafe-feel ko na if I allow myself, I can like this person. If hindi ako mag-hold back, I can fall for this person. Pero sobra talaga yung self-control ko right now. Oh, right now. Sobra talaga yung self-control ko this year for this relationship or for this connection. Kasi I do not want to see myself go through that again. By that, I mean yung heartbreak. Napahapyawan ko na to sa past episode na sinasabi ko na, napahapyawan ko na ba? I'm not sure. Masaya ma-in love. Alam mo, sinabi to sa akin nung friend ko. Nung tinanong niya ako na, so anong plan ko nga about this crush or connection? Meron ba akong plan umamin? And then sabi ko, parang wala, okay na ako dito. It's just, okay na ako dito. I'm happy with this feeling. Maybe fleeting lang to, lilipas din to. That is so not Yani coded. I swear. Hindi ko in-expect na masasabi ko yun ever. Okay na ako eh. Parang hindi siya back burner eh. Honestly, hindi siya back burner. It's just that okay na ako sa kung asan ako. Wala akong balak ipokpok tong bato na to sa ulo ko. Kumbaga, hawak ko lang yung bato. Wow, Yani Hatisu and her metaphors again for this episode. Tapos sabi sa akin ng friend ko, ang saya-saya ma-in love. Ang saya-saya masaktan. Which, I agree. Okay? Totoo yun. Masaya ma-in love. I guess kaya nga ang happy ko nung na-reintroduce sa akin tong feeling na to na meron akong crush kasi para siyang old feeling na ngayon ko lang ulit naramdaman na wow, capable pa pala ako of it. And that's nice. And totoo naman yun. Masaya magka-crush. Masaya magka-gusto. Iba yung inspiration na nabibring niya sa'yo. Iba yung feeling na, wow, I am looking forward to being with this person or to seeing this person today. Iba siya. Iba yung kilig. Nakakabuhay siya. And yes, masaya ma-in love. Tama naman. Masaya mabaliw, okay? Masaya masaktan. Debatable. But yes, honestly, privilege makaramdam ng love and privilege masaktan. I believe na mas okay makaramdam ng hurt and love rather than indifference. Rather than yung void ka talaga of those feelings of love, of romance, because I do not want to reach that point. Okay? Tama naman yun. Agree naman ako doon. Pero for some reason, mas malaki lang din talaga yung fear ko right now. Or, valid naman to sabihin ko, hindi lang talaga siguro ako ready to subject myself to that again. Kasi, allowing myself to like someone or allowing this crush to cross yung threshold of liking and loving means accepting then yung risk of falling in love and being hurt. Alam ko, nasabi ko na to sa previous episode ko. Yeah, if I allow myself na itong crush na to ay
exceed pa sa crush. Mag-like na talaga ako ng someone, ma-in love na doon. As in, ayan na yung bangin, talunin ko na. Meaning, parang handa akong tumalon dun sa bangin na yun kahit walang parachute. Bakit ba ang dami kong metaphors? What I'm saying is, yun nga, accepting the risk na I'm gonna be hurt again. And maybe, hindi lang talaga ako ready for that right now. Valid naman yun. Self-preservation. Yes, feeling ko for so long na lagi akong risk ng risk ng risk. Ngayon, mas cautious ako about the choices that I make pagdating sa love and relationships. Kasi, narealize ko lang na kailangan ko ring ingatan yung puso ko. Okay? Hindi lahat ng potential relationships, hindi lahat ng potential connections, kailangan kong ibuhos yung sarili ko. I had to learn the hard way. And masaya, alam nyo, masaya naman masaya naman to be that person na hindi nag-hold back from loving and from liking someone and loving someone. Sorry, parang hindi lang maayos yung order ng mauna yung loving sa liking. Mas intense yung loving. Okay? I, 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 I take pride in being that person na who can love freely and without fear. It's just that wala naman sigurong masama if at this point of my life, hindi ako yung person na yon. Okay lang naman sigurong mag-preserve for now. Though ang fear ko lang is, ayokong mawili sa position na to. Ayoko na mag-marinate tong fear na to, na maging normal part siya ng pagkatao ko. Kasi I am not that person. Ayokong mabuhay sa fear and ayokong takbuhan ng love forever. Alam ko na meron akong mga patterns. Alam ko na meron akong mga things that I need to change sa sarili ko. And gusto ko na maging proactive pa rin ako in overcoming them. Ang lala ng proactive, no ba? Ilang beses ko na siya nabanggit tonight. Isa pa, from my past relationships also, hinihimay-himay ko tong fear na to Like, ano ba kinakatakutan ko? Takot lang ba ako masaktan? Hindi. Maraming layers dito sa fear na to. And alam ko na i-advise ko siya sa inyo. Siguro at my 20s, ang OA ng at my 20s, no? 4 years pa lang akong, hindi at-ata ang tamang grammar, in my 20s. Yes, in my 20s. 4 years pa lang akong 20. By the way, madami na ako na-realize about love and relationships. Ang OA ko. Pero kasi guys, 3 relationships, madami na akong na-experience doon. Okay? Naranasan ko ng maglustay ng pera for a partner. Naranasan ko ng almost makipag-live-in. Naranasan ko ng maghabol. Madami na ako naranasan. Minsan nga nakakatakot kapag iniisip ko na, ano pa mararanasan ko? Ang dami pang pwedeng mangyari. But okay, naranasan ko na yung mga bagay na yun sa past relationships ko. And na-realize ko so far sa pakikipag-date in my 20s na parang may certain age that you enter na suddenly love isn't just about love anymore. Like, meron nang involved na ego, meron nang involved na dreams, meron nang involved na pride, meron nang involved na economic status or economic realities. Nabanggit ko na naman. Hindi, 'di ba? Dun sa previous yung sa mga na-advise ko sa Yanis Mail na yung quote na nabasa ko sa Twitter na lason ang pag-ibig para sa isang babaeng may mataas na pangarap. Ma-reflect lang din ako doon. As a babaeng panganay sa isang Filipino household, mahal ko pamilya ko, okay? But, meron din kasing malaking responsibility sa likod ko right now, syempre. Bilang isang panganay who's helping my parents na itaguyod ang pamilya to. Okay? And, sobrang laking bagay sa akin ng career. Even naman nung 18 ako, nag-start ako, sobrang ambitious ko talagang person. And isa sa mga patterns ko rin na bukod dun sa nag-outgrow, actually connected dun sa nag-outgrow, isang pattern ko sa relationships ay lagi akong dumadating sa point na parang namimili ako between love and career. Which shouldn't be the case. Kasi, hindi naman talaga siya
Hindi naman ako pinapapili ng partners ko ever between my career and my relationship. Pero lagi akong dumadating sa ganong point. Kasi, ito din, kapag in love ako, ang sad na I don't like myself. Ang sarap-sarap magmahal. Feeling ko, masarap akong magmahal. Pero, na-realize ko na hindi ko gusto yung sarili ko kapag in love ako. Kasi kapag in love ako, actually, even nga sa scale pa lang ng crush eh. Kapag may crush ka, like, it occupies your mind. They occupy your mind. They occupy your time. And so, feeling ko kapag in love ako, or kapag may crush ako, and nag-run sila in my mind, nakakakilig naman at masaya, pero, shit, sana ginugugol ko na lang yung part na yon ng utak at oras at kaluluwa ko sa something na related sa career. Which is honestly a toxic trait. Kasi ano ba? Ano ba ako as a person? Career lang ba ako? Yun ba ang pinaka magde-define sa akin? Yun lang ba talaga? Ang hirap kasi under a capitalist society. Lagi ko itong sinasabi na ang hirap maging romantic in it. Kasi para kang, lalo na kapag nasa ganito kang situation na merong mga taong nakaasa sa'yo, parang condition ka talaga na dapat ang i-prioritize mo ay yung career and yung kumita and yung ambitions. Heck, bawal ba akong magmahal lang? Alam ko na it's something na kailangan ko ding matutunan sa sarili ko. Yung matutunan na i-balance yung pagiging in love and then yun yung nakakagawa pa rin ng career shit. Okay? Sorry kasi hindi ko talaga makontrol. When I like someone or when I love someone, parang ang daming bagay na gusto mo na din mag-spend ng time with them. Gusto mong mag-set ng gantong plans, mag-set ng gantong activities na nababawasan yung oras mo for career-related things. Which should be okay. It should be okay. Pero personally, hindi ko siya mabalance. And lagi akong dumadating sa point na nagigilty ako kapag ang naiisip ko lang palagi is yung person na I love. Yung relationship ko. O idagdag mo pa pag nag-away kayo. O diba? Pag may away, dagdag pa yun sa iisipin mo. Ako pa naman, ay Diyos ko, pagkaaway ko yung partner ko or like kapag may problema sa relationship, talagang minsan napaparalyze ako. Kasi andun talaga yung discomfort. Tas hindi ako functional. Yes. Hindi ko kaya yung, okay, magpapaka-busy na lang ako, gagawa na lang ako ng other work para makalimutan yung away. Hindi talaga. Bothered talaga ako kapag may away ako sa partner. So, parang sa point na to like sa phase na to, ng buhay ko, isang malaking inconvenience yung ma-in love. Which is, and I'm not sure if that is a healthy thought. Kasi masaya ma-in love masaya magmahal Hindi ko lang alam paano ko i-work on yung habang in love ako, gusto ko yung sarili ko. Na I like the person that I am becoming because I am in love. Gusto kong ma-reach yung point na yun. Siguro when I think of this crush or when I think about this budding connection, hindi ko siya pinupursue kasi what if hindi ko magustuhan yung sarili ko kapag andun na ako ulit? And alam ko sa sarili ko na hindi ko malalaman yung sagot unless itatry ko. Pero maybe masyado pa akong duwag or hindi pa talaga ako ready for it. I don't know. Isa pa. Ito, hindi ko alam if realistic ba yung hinahanap kong person right now. Okay, parang syempre, this person na I am having a crush on, hindi masabi na this person that I like kasi hindi ko alam. Okay?
feeling ko kapag sinabi ko na this person that I like, masyado na siyang, parang akong tumatawid sa isang area na hindi ko alam if ready akong tawirin. If I say it out loud, masyado na siyang real. Of course, this person na I'm having a crush on, hindi rin naman talaga siya hindi siya super perfect. And hindi ko alam if nagiging realistic ba ako sa standards ko right now. Okay lang naman magkaroon ng standards. Yes, okay lang naman na meron na akong sineset na traits that I wanna see sa magiging next na partner ko. Yes. Kasi before, feeling ko hindi ako ganun Before sa mga past relationships ko, kahit may nakikita na akong flaws, kasi wala naman taong flawless. Yeah? Kahit may nakikita na akong mga bagay na ayaw ko, parang in-overlook ko just to make the relationship or just to pursue the relationship. Parang, okay, hindi ko na lang papansinin yan. Kahit hindi naman okay sa akin yung trait. So ngayon, mas pinapakinggan ko yung sarili ko pagdating dun sa mga bagay na gusto kong makita sa next na partner ko. And this person, hindi niya natitik lahat ng boxes ko. Napapaisip lang ako, okay lang naman magkaroon ng standards. But am I realistic? Am I being realistic? Kasi feeling ko baka minsan super perfect na rin nung hinahanap ko. Feeling ko hindi naman super perfect nung hinahanap ko. Okay, isa sa mga eto, sa magiging next na partner ko. Napag-uusapan namin to ni Kim. Nahihirapan ako to date around people my age. Kasi most of the people my age, yung mga 24, if hindi talaga sila like us, kami kasi ni Kim, maaga kami nag-start mag-work. So, nandito na kami sa point na hindi pa naman kami super established sa work. Medyo, pero wala na kami dun sa starting point pagdating sa career. Meron akong problems because I started working early. So, feeling ko nasa ibang phase ako ng buhay ko compared to most of the people na nasa age ko. Kasi karamihan ng people my age, kakagraduate pa lang ng college. So, iba yung crisis, iba yung post-grad crisis, And then, yung pag-enter pa ng unemployment. Talagang, as in, nasa 0 days. Ganyan. As a 0 days talaga. Which is, okay lang naman. Okay lang naman. Pero kasi, syempre, siguro ako, feeling ko as someone na nag-earn na rin, kapag nagde-date ako, usually din, this is also feeling ko economic aspect din siya of dating. When I date, minsan hindi ko worry yung gastos. Meron ako mga activities, may mga dates na gusto kong itry, na appreciate ko, na-enjoy ko, kasi I can afford it. Pero, when I date people then na starting pa lang talaga with working, syempre, hindi pa nag-earn so much, parang you have to meet them where they are. And again, hindi naman yun bad. It's just that, na-realize ko lang na from meeting people, from exploring, na-realize ko na usually yung nakakasabayan ko ay yung mga people na nasa age group of like 28 above. Kasi meron na silang money na nagagastos. So, medyo nasasabayan nila ako. Economic aspect siya of dating. And hindi naman ako nandi-discriminate. Okay? Siguro, yun lang. Iba rin talaga yung makahanap ka ng person na parang nasa same page kayo ng buhay nyo. And usually, yung mga ganong person na nahanap ko ay people na older than me. So, kapag nagka-crush ako, or kapag may mga na-encounter akong people na parang, I feel like I can consider na magustuhan kita, ganyan. Tapos, nasa magkaibang phase kami ng buhay namin na, yun, nag-i-start pa lang siya, or nag-aaral. Parang wala naman ata akong person in my radar right now na student pa. Right, nag-i-start pa lang. Medyo hindi talaga kami similar. May din dun ang hirap din mag-meet. As in, meron ding work na required para mag-meet kami halfway. Kumbaga,
Ready ba ako na i-navigate ang 0 days mo with you? And ready ka ba na sabayan din ako sa kung asan ako right now? May work doon. May work na required doon. And honestly ako as a person, kilala ko yung sarili ko. Okay, alam ko na kapag like ko talaga yung person, ready naman ako to do that. Ready ako to meet where that person is. Feeling ko, meron lang din kasi akong fear from a past relationship na marami akong naibigay financially. So, meron akong ganong fear na baka mapasobra na naman ako sa pag-a-adjust. So, right now, when I look for someone, gusto ko at least nasa same path kami, nasa same level kami. Yun lang siguro. Parang meron lang ganung aspect na what if yung person na I have this feelings for ngayon, what if nandun lang din siya sa phase na yun na hindi pa kami same? Ready ba ako to do that work with them? And, or with or for them? Alam ko na ang answer ko is if I like someone, yes, ready naman ako. Pero paano ko ma-ensure na hindi ako sosobra na naman? Paano ko ma-ensure na magiging okay kami both in meeting halfway? Hindi ko alam if kaya kong makontrol yung sarili ko pagdating sa ganong aspect. Medyo bobo ako sa financial shit, okay? At least alam ko yun about myself. So, ayun din yun din yung something na kino-consider ko when I start to like someone. Pag nasa magkaibang phase kami ng buhay namin, ready ba ako to put in the work to meet them? And vice versa. Kasi feeling ko, sa past relationships ko, parang laging ako yung nag-a-adjust. Feeling ko hindi naman too much to ask if I want someone to try na, sila naman yung mag-try na i-meet ako. Honestly, feeling ko, ang dami kong feelings. Madami na nga akong metaphors. Ang dami ko pang feelings. Feeling ko, hindi naman ako mahirap i-date. Hindi ko pinagmamayabang to, Promise, hindi ako demanding sa material shit kasi I can buy things for myself. Again, kaya ako siguro gusto talaga yung materialists. Kasi same lang din talaga kay Dakota Johnson, dun sa character ni Dakota. Pero believe ako talaga sa kanya. Kasi dun sa ending, even if hindi sila same levels nung character ni Chris Evans, financially and career-wise, hindi natatakot si Dakota, yung character niya. Anong name ng character niya doon? Basta si Dakota lang. Hindi siya natatakot to take a risk. Hindi siya natatakot na mag-act dun sa love na nafe-feel niya. Kasi confident siya na I can provide for myself. I can even provide for you. And okay lang sa akin yun. Gusto kong ma-reach yung level ng security na yun. Kasi ako, feel ko, yun, nandun naman ako sa I can provide for myself. And honestly, I can provide for a partner also. Kapag kailangan talaga. Pero, may fear ako kasi meron akong family na I'm still helping And so, yung priorities ko ay ako, family ko. Sana hindi na dumagdag yung partner ko for now. Gets ba? Shit! So, ito yung sinasabi ko na may point talaga sa buhay na you realize na love isn't just about love. Involved din ng money, involved din yung socio-economic realities mo. Kung meron akong ganung fears, maybe if I meet someone na even if nasa 0 days niya siya, it's okay. And basta gusto ko siya or like if I like them, as in, alam ko na more than willing ako to meet them where they are. Pero they have to try then for themselves. Ayoko na ako pa yung magbubuhat. So feel ko yun na talaga yung hinihintay ko as in a person na makita ko na nagtatry. Not for me, but para sa sarili niya. I want a person who is as proactive as me. Ito na naman sa proactive. Who is as proactive as me pagdating sa ambitions and career shit niya. And maybe if I meet someone like that, baka ma-overcome ko rin talaga yung fear na to na I have. Na ayoko pumasok ng relationship or ayoko mag-pursue ng connection. Kasi hindi ko alam how to navigate itong
financial and career-related insecurities na to pag nasa relationship. Wow. Sabi, hindi ko in-expect na mailalabas ko yun ah. Ito pa. Isa pa. Because I have been dating and exploring around, lately, madami akong nami-meet na people, may isa akong na-realize na accessible ang intimacy. Hindi ko alam if that is a good thing. Before kasi, kaya din talaga ako pumapasok ng relationships. Hindi talaga ako nag-date around before kasi naniniwala ako na yung that sense of intimacy and paano ba, romantic connection, makukuha mo lang siya kapag nasa relationship ka or nasa commitment ka. Which is, admittedly, may truth naman to that. Iba din talaga yung nasa committed relationship. Iba yung sense of security. Iba yung feeling na, well, merong person na willing kang halikan sa umaga kahit mabaho yung hininga mo. Yung kaya mo mag-walk around kahit nakapanty ka. Yung na may build yung familiarity. Meron kang person na constant. Yun yung committed relationships eh. But from dating around, na-realize ko na, wow, ang accessible ng intimacy. If yun lang talaga yung hinahanap mo, you can get it. Hindi pala siya ganun kahirap kunin. Siguro kaya merong mga tao na okay lang with casual setups and hookups lang. Kasi kung sex lang naman talaga yung hanap mo, you can get it pag gusto mo. You can seek it out and get it. And you can meet people na hindi lang basta sex. You can meet people na if gusto mo ng flirting, go. They can flirt with you. They can do this casual shit with you. If ayaw mo ng commitment, like, kaya nilang gawin with you. And if yun yung gusto mo, yung confidently, hindi ka talaga na-attach, kaya mo siyang makuha. This year kasi, aminado naman ako na nasa ganun akong state. Because I came from a relationship or I came from a heartbreak na ang lala. And so, alam ko na hindi pa ako willing to do a relationship na like very committed. Hindi pa ako ready to enter that. So, tinatry ko lang na, what if I date around? What if iput ko yung self ko out there, kung sino yung mga taong mamimit ko. And wow! Nawaw ako from doing that. Kasi, ang daming tao na, alam mo yung andaling kausap. Kapag secured and confident ka talaga sa kung anong hinahanap mo, if meron ka talagang, if poprotektahan mo yung sarili mo, na okay, ito lang yung gusto ko, and ito lang yung ipuput ko sa table, you can actually meet people na willing to do just that. Ngayon, this year ko nga lang na-realize, nabi ko, wow, kaya ko pala yun. And hindi pala siya miserable sa feeling. Actually, okay pala siya. Okay palang mag-meet ng people to see if mag-work yung connection na yon. Okay na pala to take your time getting to know people, kissing them, even if hindi kayo mag-enter ng relationship agad. Okay lang pala yon. And actually, pwede mo palang i-communicate sa mga tao na okay, ito lang yung gusto ko, ito lang yung kaya kong ibigay. And may mga tao makakaintindi nun. And yun lang din yung gagawin. And so, yung realization na, wow, okay, accessible pala ang intimacy. It's both good and bad. Good, kasi nalilift sa akin yung pressure na dapat pumasok ako sa relationship if I want to have that intimacy. Like, if gusto ko makakuha ng intimate shit, hindi naman biro pumasok sa isang relationship. 'Di ba? Because of ganun thought nga kasi before, pumasok ako sa mga relationships na hindi ko naman dapat pinasok. Pero yung bad side of it is, nakakatakot na masanay. Okay? Kasi naniniwala pa rin ako na masarap magmahal. Gusto ko pa rin naman magmahal. Gusto ko pa rin naman mag-take ng risk sa someone. Gusto ko pa rin naman maging committed to someone. Nakakatakot na masanay. Kasi kapag nakukuha mo na yung gusto mo, may isip mo, bakit pa ako magko-commit? Nakukuha ko naman na to eh. Kaya ko na siyang kunin without the messy shit ng isang committed relationship.
Nakakatakot yun. Maybe I do not want that for myself long term. If nandun ako sa phase na yun ng buhay ko right now, okay ako with that. Happy ako. Ino-honor ko yung desire ko na yun. To be in it. Pero minsan nire-remind ko yung sarili ko na, hey, hindi ito yung gusto ko for myself for a long, long time. Gusto ko pa rin maging committed. I wanna find my person. So, ayoko masanay. I've met people na because nasa gantong culture sila and because accessible nga naman yung intimacy sa kanila and for so long na ganto sila, ang nangyari is sobrang naging detached na sila sa thought of romance. Naging detached na sila dun sa romantic feelings, sa love. And I don't want that. I don't wanna stray too far to the point na hindi na ako makabalik. So, yun. Actually, isa yun sa mga realizations ko right now. Ang dami kong fear na naiisip and realizations na ang conclusion ay hindi ko alam. Siguro, hinihimay-himay ko lang siya. Pero, hinahayaan ko lang yung sarili ko to feel what I wanna feel. If takot ako, then maybe, wala takot ako Maybe I went through a lot of shit talaga and I have to honor myself na hindi pa ready to enter another committed relationship. At the same time, medyo nanghihinayang lang ako kasi masaya yung crush na na-feel ko this year Ayoko talaga magbigay ng timeline. Masaya yung feeling of crush na yun Nabobokot lang ako na, am I wasting that connection? Kasi ayoko mag-act on it. What if dumating sa point na magkaroon yung crush na yun ng ibang person? Kakayanin ko ba? That is a problem for future Yani. But the Yani right now yung Yani right now ay may gantong fears and I am trying to overcome them little by little. Maybe hindi ko siya ma-overcome with this crush that I have. Maybe ma-overcome ko siya sa ibang person na paparating pa lang. I don't know. Ayokong ikulong yung sarili ko dito sa crush na to kasi even that is unsure pa Happy ako with these feelings. Pero hindi ko alam. Baka may dumating pang someone better. Siguro, if ipipinpoint ko yung sarili ko sa kung asan ako right now, kung anong status ko talaga right now, open lang siguro yung heart ko to anything. Wow! Open yung heart ko to anything pagtapos kong sabihin sa inyo na guys, ito nga pala yung mga kinakatakutan ko. But really, nagsiself-preserve lang ako. Pinoprotektahan ko lang yung sarili ko to some extent. Pero I know naman na if the time comes na feeling ko worth it naman mag-take ng risk sa connection na to or sa new connection, bakit ako Z? Sa new connection na paparating, alam ko naman nahahayaan ko yung sarili ko. Sana. Ayoko makonsume ng fear. Hindi ako ganun tao. Masarap magmahal. Yun lang naman. Thank you so much sa pakikinig sa aking mga muni-muni, sa aking notes on love and relationships and crushes and my fears and whatnots. Sa aking metaphors, kasi sobrang dami kong metaphors right now, bangin, parachute, ewan ko na kung saan napunta. Thank you! And if may makaresonate sa akin, well, hello girl. Alam nyo guys, even if meron ako mga gantong fear, nahahalikan pa rin naman ako. So, feeling ko winner pa rin naman ako. Sana kayo din. Yun lang. I-follow nyo kami sa aming socials at Kwarto ni Yani on IG and TikTok. Mag-join na rin kayo sa FB community natin, Yanni's Roommates, sa Facebook. Doon ako nagpo-post ng mga announcements and doon din yung link ng Yanni's Mail. Nagtatanong kayo kung kailan yung Yanni's Mail, di ba? Matagal pa. Kasi 2 Yanni's Mail yun And, guys, hinay-hinay lang. Medyo mahirap din siya. Kasi madami din nagto-trauma dump sa Yanni's Mail. So, medyo mahirap siyang basahin isa-isa. Pero feeling ko matagal pa. Kasi 2 nga yung nilabas ko nung June. Tapos, i-follow nyo na rin ako sa lahat ng socials ko at Yani Hatisu. Mag-subscribe kayo dito sa YouTube and sa Spotify. Naglalabas kami ng new episode every Thursday, 9 p.m. and every Sunday, 8:30 a.m. Minsan nalilate ako though. And so what? Podcast ko to. Cheka. Meron akong gustong iwan tanong. Ang iiwan kong tanong
ay, kasi ang tagal na since nag-leave ako ng question. Ang iwan kong tanong ay, curious ako, ano yung hard lesson that you learned from your past relationship? Psst, yun lang. Yun ang tanong ko. Thank you so much. Babalitaan ko kayo kung may mapapala ako sa crush na to. Ewan ko na. Bye-bye!